Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Bigla akong nakonsensya. Ayos lang talaga ako, Diego. Wala naman kasi akong magawa dun sa ibaba kaya nagkulong na lang ako dito. Paliwanag ko. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Akala ko may dinaramdam ka, tapos hindi ka lang nagsasabi. Aniya na nakatitig pa rin sa akin. Doon na tayo sa silid ko maghapunan. Matatanaw mo ng maayos ang view doon. Tumango ako bilang pagsang-ayon at bumaba. Nakasunod ako sa kanyang likuran hanggang sa kanyang silid. Bukas ang kortina kaya tanaw ko ang madilim na kalangitan. Ang mga ilaw sa mga kabahayan na parang mga bituin sa kalangitan. May mga pagkain ang nakahanda doon. Napahawak ako sa aking tiyan ng kumuluyon. Sa labas ko sana to ilalagay kaya lang umaambon. Aniya at pinaghila ko ng upuan. Nahihiya na ginawaran ko siya ng kimingiti at nagpasalamat. Umupo siya sa tapat. Pwede naman tayo doon sa baba kumain. Saad ko. I thought you're not feeling well, kaya dinala ko na lang dito ang niluto ko. Kumain ka na? Napakurap ako ng ilang beses sa narinig. Siya ang nagluto nito? Marunong siya? Tanong ko sa sarili. Ikaw nagluto nitong lahat? Oo. Hindi ka ba kumakain ng pork sinigang? Ng chop suey? Inilayo niya sa akin ang kangkong at bagoong. Favorite ko kasi to kaya hindi nawawala tuwing hapunan. Kumakain ako ng Diego. Kumakain ako lahat nito. Hindi ko lang inaasahan na ikaw ang nagluto. Hindi ko rin inaasahan na may mga bagay sa kanya na nagpaalala sa akin sa anak ko. Mariin akong napalunok upang tigilan ang emosyon ko na huwag umiyak. Paborito rin ng anak ko ang kangkong na isasawsaw sa bagoong. Napatitig ako sa binata nang lagyan niya ng sabawang mangkuko. Pati plato ko ay nilagyan niya rin ng kanin at chapsuy. Todo asikaso siya sa akin. Bakit parang gulat na gulat ka na ako ang nagluto nito? Natatawa na sambit niya. Nakakagulat naman talaga. Sino bang hindi kung malaman mo na isang taong may maraming katulong sa bahay ay nagluto ng hapunan niya. At saka, hindi ko nakikita sa'yo na marunong kang magluto. Napaubo ang binata nang wala sa oras. Inabot ko sa kanya ang baso na may lamang tubig at ininom naman niya yon kaagad. Nang mahimasmasan, sumandal siya at tinitigan ako. Lumaki ako na hindi umaasa sa katulong namin, kaya lahat ng gawaing bahay ay alam ko. Pati ang paglalaba, alam mo? Tanong ko. Tumango si Diego. Lahat ng gawaing bahay, alam ko. Kumain ka na, lumalamig na ang sabaw. Napangiti ako at kumain na. Masarap siyang magluto. At mukhang bihasa na siya dahil sakto lang din ang lambot ng karne at ng mga gulay. Balanse ang lasa at ang asim ng sabaw. Hindi ko akalain na may lalaki pala na mas marunong pa sa mga babae kapag usapang gawaing bahay. Napadighay ako pagkatapos kumain. Nakangiti naman si Diego na nakatingin sa akin. Nahihiya na umiwas ako ng tingin sa kanya. Bukod sa malakas ang pagdighay ko, naubos ko rin ang hinain niya. Kaunti nga lang yung nakain ng binata. Ngayon lang ako kumain na-enjoy ko ang kinakain ko. Nagtagpo ang tingin namin. Nakangiti siya pero ang mga mata niya ay nagsasabi na malungkot siya. Sa kanyang mga kayumanggi na mga mata, nakikita ko na may nakatagong malalim na emosyon doon na pilit niyang tinatago upang walang makaalam kung ano ang tunay na damdamin niya. Sa tuwing magsasalo kami sa hapagkainan, madalas walang imik. Parang hindi namin kasama ang isa't isa. Kung may bumasag man ang katahimikan, ang kasunod niyon ay ang pagtatalo ng mga magulang ko sa mga bagay na hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Diego, maliit itong ngumiti ngunit na naigang lungkot na bumalot sa kanyang muka. Gusto kong hawakan ang kamay ni Diego. Gusto ko siyang yakapin upang kahit papano
ay maramdaman niya na may karamay siya. I am really sorry sa pagdadala ko sa sitwasyon na ganito, Audrey. And thank you dahil tinulungan mo pa rin ako. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi kita mahindian na tulungan. Pag-amin ko dito. Siguro dahil namulat ako sa sitwasyon na walang may gustong tumulong sa akin. Siguro dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo pagdating sa usapang tulong. Kasi alam ko ang pakiramdam na kailangan mo ng tulong, ngunit wala kang malapitan. Yun ang nakikita kong rason kung bakit ang dali kong pumayag sa gusto niya. Natulungan siya kahit pa ang kapalit nun ay ang mga masakit na salita galing sa kanyang ina. Ang bigat kasi ng loob ko, nahayaan ko lang siya sa sitwasyon niya, kahit hindi ko naman alam ang tunay na dahilan ng binata. Malamlam ang kanyang mga mata na nakipagtitigan sa akin. Marami pa akong gustong sabihin sa kanya, pero ayaw nang bumuka ng mga bibig ko. Nalulunod ako sa malalim niyang mga titig. Hindi ko alam kung ano ang kahahantungan ng setup nating to. Ngunit isa lang ang maipapangako ko, Audrey. Hindi kita pababayaan. Natunaw ang puso ko sa sinseridad na binitawan niyang salita. Yun lang ang gusto ko. Ang huwag niya akong pabayaan pagkatapos ng lahat. Dahil hindi namin alam pareho kung ano ang kahihinatnan nito. At saka pati sa kanyang ina. Kaya niya rin ako protektahan. Katulad nung unang araw kung paano niya ako ipagtanggol. Aasahan ko yan, Diego. Handa akong tulungan ka sa maabot ng makakaya ko. Basta't kapalit nun, kargo mo na ako. Gusto ko ng assurance at sapat na sa akin ang katagang hindi niya ako pababayaan. Hindi naman pera niya ang habol ko. At mas lalong hindi rin siya ang habol ko. Kaya hindi yon mahalaga sa akin. Ang sa akin lang ay ang kaligtasan ko sa lahat. Dahil hindi malabo na hindi lumabas ang balita kapag kasal na kaming dalawa. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila na isang katulad ko ang napapangasawa ng isang tagapagmana at bilyonaryong binata? Panigurado na kukuyugin ako ng mga media, ng mga kamag-anak niya. Kung sa ina niya takot na ako, paano pa kaya kung maraming tao na ang galit sa akin? Oo naman, kargo ko ang lahat sa'yo at kaligtasan mo ang una sa lahat, Audrey. Wala na akong masabi pa, pati siya'y naubusin na rin ang salita. Ibinaling ko ang tingin sa kalangitan. Nagsilabasan ng mga bituin at hindi na rin umaambon. Tama nga siya, mas maganda at komportable ang tanawin ng view dito. Nilingon ko si Diego nang tumayo siya at niligpit ang pinagkainan namin. Nakamasid lang ako sa kanya hanggang sa bitbitin niya yon at naglakad patungo sa dulo ng malaking salamin. Akala ko ilalapag niya yon sa sahig at balikan ng mesa. Ngunit gano'n na lang ang pag-awang ng labi ko nang bumukas ang pader. Kagaya doon sa pinto na patungo sa silid ko. Napatayo ako at sinundan siya. Paanong? Napasinghap ako nang tumambad sa akin ang silid. May sarili kang kitchen dito sa loob ng kwarto mo? Hindi makapaniwala na sambit ko. Gaano ba kalaki ang sukat nitong silid niya at may pa-kitchen pa? Hindi gaanong malaki ang kitchen, ngunit kumpleto ang mga kagamitan at may table na may 4 na upuan. Malaki pa ang kitchen na to sa bahay namin. Inalis nito ang suot na coat. Tinupi hanggang siko ang manggas ng kanyang polo at inumpisahan na hugasan ng mga pinggan. Oo, pinasadya ko talaga to. When my dad cheated my mom. Wala rin masyadong stocks dito kaya minsan ko lang nagagamit. So alam niya na nangaliwa ang dad niya. Alam niya ang problema ng mga magulang niya. At hindi rin malabo na hindi niya alam yung nangyari kay Ate May at sa kanyang ina. Gusto kong magkaroon ng privacy. Pero hindi ko naman kaya na iwanan si mama dito at tumira sa ibang bahay malayo sa kanya.
I can buy a house. But seeing my mother, how she hurt and suffer for what my dad did. Tumingin si Diego sa akin at malungkot na ngumiti. Hindi na bali na magulo ang pamilya namin. Hindi niya lang maramdaman na mag-isa siya, na walang nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Tinapos niya ang hugasin. Nagtimpla ng gatas at inabot yon sa akin. Ganyan naman siguro kapag pamilya, hindi ba? Sad pa nito. Siguro nga ganun talaga kapag pamilya na ang pinag-usapan. Na kahit magulo, hindi kayo nagkakaintindihan o may galit ang isa sa inyo. Mananatili pa rin sa puso at isipan mo ang salitang pamilya. Walang iwanan sa hirap man o ginhawa. Pero lahat ng yon nagbago. Nagbago ang lahat ng pananaw ko 5 years ago nang pilitin nila akong ipakasal. Kumabog ang puso ko nang may maalala ko. Pinilig ko ang aking ulo. Malabo. Marami namang ganon ang senaryo, lalo na sa mga mayaman. Hindi lang siya ang pilit pinapakasal ng mga magulang. Gusto nilang magpakasal ako para lalo pang lumago ang aming negosyo. Pagkakakong natawa. Nakakatawa na pati anak, idamay pa sa usapang negosyo para lang umasenso. Anong ginawa mo pagkatapos? I ask. Tumanggi ako. Hindi ako pumayag at pinanindigan ko yon. Doon nagsimula ang alitan namin ni Mama. Nawala ang respeto namin sa isa't isa. Natuto na akong sumagot at pagsalitaan siya. Masakit syempre dahil ina ko yon. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil araw-araw na lang iyon ang bukang bibig niya. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil na humanap ng babaeng mayaman para ipagkasundo ako. Bakit naman ayaw mo? Pwede ka nang magsettle sa edad mong yan. At saka kaya mo nang bumuhay ng pamilya. Parehas naman kayong mayaman. Tumawa si Diego. Yeah, I know. It's just, siguro hindi pa talaga ako handa na mag-asawa. Bakit ang dali mong sabihin sa mama mo na fiancé mo ko, kahit hindi mo ko kilala? Malakas itong napabuntong hininga. Because I don't have a choice. So ganun pala yun. Wala siyang choice, kaya basta niya lang ako ipinasok sa ganitong sitwasyon. Nakaramdam ako ng pagkadismaya sa sagot ni Diego. Bigla ring bumigat ang puso ko at nawala ng gana. Ano ba ang aasahan ko? Ano ba ang gusto kong marinig? At bigla akong nagkaganito. Uwi ka ako sa sarili. Nabigla ako. Na-pressure ako kay Mama kaya ipinakilala kita na fiancé sa kanya. Napayuko siya at napahaplos sa kanyang batok. Hindi ko na mabawi kasi alam ko ang sunod na hakbang niya. Dadalhin niya rito ang babae at magpapaset ng engagement party. Hindi ko yun gusto, Audrey. Napasandal siya sa ref at tumingala. Kaya ko namang ibigay ang gusto niya na mag-asawa ko. Hindi ko lang gusto ang paraan niya. Pinapalabas niya kasi na hanggang ngayon, siya pa rin ang masusunod. Na para bang wala akong sariling desisyon at gusto sa buhay. Diego, tumingin siya sa akin. Seryoso na ngayon ang kanyang muka. Ngayon, narinig mo na ang dahilan ko. Nasa iyo ang desisyon kung payag ka pa rin sa gusto ko na magpa. Hindi magbabago ang desisyon ko na tulungan ka. Sa mga narinig ko, lalo ko patuloy na gusto siyang tulungan. Fake marriage lang naman ang samin. Kapag nahanap niya na ang babaeng gusto niyang pakasalan, doon na siguro namin sasabihin ng totoo sa kanyang magulang. Sa ngayon, kailangan niya ang tulong ko at kailangan kong panindigan yon. By the way, ayos lang ba sa'yo kung civil wedding lang ang kasal? May kaibigan ako na judge. Pwede na siyang magkasal sa ating dalawa. Mabuti na siguro yon nang makasigurado tayo na fake yung kasal natin. Tiningala ko si Diego dahil naroon pa rin siya nakasandal sa ref. Hindi ba tayo guguluhin ng media kapag nalaman nilang magpapakasal ka? This must be a secret wedding. He sighed. Pati kay Mama, gusto ko sana wala siya sa kasal natin.
Hindi naman pwede yun, Diego. Mama mo pa rin yun, kahit ayaw niya na magpakasal ka sa akin. Kahit ayaw sa akin ng ginang, kahit tutol siya sa kasal na to, may karapatan pa rin siyang malaman at umattend sa kasal ng anak niya. Nag-iisa niya lang itong anak. Kahit fake yung kasal namin, ngunit sa kanyang ina, makatotohanan yon. Napabuga siya ng hangin. Fine. Sabihan ko na lang siya na wag nang magpa-party before the wedding. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Kahit hindi niya pagsabihan ng ina, panigurado na hindi naman yon magpa-party at ipagsasabi na ikakasal ang anak niya. Kung intensyon niyang hindi matuloy ang kasal, siguro gagawin niya ang bagay na yon. Pero kung ayaw niyang mapahiya at pagpiyastahan ng mga tao at media, mabuti ngang tumahimik na lang siya at tanggapin ang katotohanan na magpapakasal sa akin ang anak niya. Pagkatapos naming mag-usap, hinatid ako ni Diego sa aking silid. Mag-grocery tayo bukas para may stock ang kitchen, kung ayos lang sa'yo. Bakit naman hindi? Agarang sagot ko. Oh, okay. Good night, Audrey. Good night. Nang makaalis si Diego doon lang ako nakahinga. Napahugot ako ng isang malalim na paghinga at ipinikitang mga mata. Wala akong ginawa maghapon, ngunit pagod ang buong katawan ko. Hindi ko na malayang nakatulog na ako. Humihikab na bumangon ako kinaumagahan. Inaantok pa ako. Nakalimutan ko pala na isara ang kurtina ng bintana kagabi bago ko natulog. Wala akong alarm clock at ang sikat ng araw ang gumising sa akin. Nakapikitang mata ko na tinungo ang banyo. Kabisado ko na to, kaya madali lang sa akin na makapasok. Kahit sa loob na ako, nakapikit pa rin ako dahil sa antok. Kinapa ko ang switch ng ilaw. Nang mabuksan ko yon, kaagad na inalis ko ang aking damit. Sa ulo ko ang loob ng banyo, kaya kahit nakapikit, alam ko kung saan banda ang shower. Hindi pa ako nakahakbang nang marinig ko ang pagklik ng switch ng ilaw. Pagkamulat ko, nanlaki ang aking mga mata sa nabungaran. Oh my God! Gulat na sambit ko at nawala ng balanse. Biglang nawala ang antok ko nang sumalampak ako sa sahig at tumambad sa aking harapan ng makisig na si Diego. Aray ko! Saad ko nang tumama ang ulo ko sa likod ng pintuan nang umatras ako dahil sa pagkagulat sa nakita ko. Sorry, I didn't know. Wait. Tarantang sambit ni Diego, hindi malaman kung ano ang gagawin. Kung tutulungan niya ba akong tumayo, kung tatakpan niya ba muna ang sarili niya o kung tatalikod siya nang hindi ko makita ang kanyang katawan. Hindi rin ako makagalaw dahil sumasakit ang balakang ko. Malakas ang pagkasalampa ko. Sa huli, tinakpan ko ang katawan ko gamit ang mga braso ko. Nakayuko ako dahil wala akong mukha na maiharap sa binata. Hiyang-hiya ako sa nangyari. Hindi ko alam na nandito siya maliligo. Pagbalik ni Diego, nakasuot na to ng bathrobe. Inabot niya sa akin ang isang bathrobe na hawak niya. Kinuha ko yon at kaagad na binalot ang sarili. Doon niya lang ako tinulungang tumayo. I am really sorry, Audrey. Hindi ko inaasahan na magigising ka ng maaga. Mahinang sambit nito at pinaupo ako sa upuan sa harap ng vanity mirror. Nahihiya pa rin ako ng sandaling yon at hindi makatingin sa kanya. Ano ang kahihinatnan ng lihim na pagpapakasal ni Audrey at Diego? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.